Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 sa AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan Pinagsanib na puwersa. para sa mas malawak na Serbisyo publiko. Radyo Magazine 78, Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radio Pilipinas World Service. Mapapakinggan lang Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3 sa AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipinas and Capital 104.3 Collab. Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGov.ph app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov.ph app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos na paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon sa loob na lang ng ilang oras na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis na serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mula sa bintana ng kaalaman, tungo sa kamalayan ng bawat Pilipino. Edukasyon, siyensya at ang mga isyong mahalaga kay Juan at Juana. Muling nagbabalik ang inyong katuwang sa Himpapawid. Ito ang Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ang ating tema, Our Power, Our Planet. Sa gabay ng mga eksperto at sa boses ng bawat mamamayan, Meli Tenorio, Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Okay, so muli po, magandang hapon Pilipinas. Ako pong muli si Meli Tenorio. I am very happy to be back dito po sa ating himpilang Radyo Pilipinas. Noon po kasi Radyo ng Bayan. Alright, so ngayon po dahil nagsisimula tayo ng ating pong Paaralang Bayan sa Himpapawid, marami ho tayong panauhin at sila po ay mga magigiting ng mga pinuno po ng isang ahensya. Ano po? So, ang ating panauhin po na nandito po sa studio ay si Professor Fortunato de la Peña. Siya po ang dating kalihim ng Department of Science and Technology at si Yusek Sancho Maborang. Ayan, siya po ang deputy Yusek po ng regional. Okay, so mamaya po ay makakasama natin si Secretary Renato Solidum Jr. po, ang kasalukuyan pong kalihim ng Department of Science and Technology. Okay, so dahil busy po ang ating mga panauhin, kararating lang po ni Yusek Maborang from Quezon ba? Baler, ayun. At si Secretary de la Peña po ay meron pong isinasagawang isang magandang proyekto kasama ang kanyang mga lay minister sa simbahan. Siya po ay nagpumilit pumunta rito. So uunahin ko po siya kasi baka siya po ay magsusundo pa. Okay lang. Alright. Wow, okay. Magandang balita yan. Okay, sa mga kaibigan, ako pong muli si Meli Tenorio. At kung meron po kayong mga katanungan, maaari po kayong tumawag dito po sa himpilan natin sa Radyo Pilipinas. Pero unahin ko po muna. Okay, so mag-greet po muna si Secretary de la Peña at saka si Yusek Maborang. Magandang hapon sa lahat ng ating tagapakinig at natutuwa kami at kami ganit-nainitan ni Meli sa itong pagkakataon. Okay, Yusek. Magandang hapon Ma'am Meli at sa sambayan ng Pilipino. We're glad to see you back in Yes. Radyo Pilipinas. Salamat Thank you very po. much po. Oo, okay. Kasi pag sabi nga nila, pag broadcaster ka raw, talagang always a broadcaster. So parang hindi ka mapakali pag wala ka sa harapan ng microphone. Anyway, siyensya at teknolohiya po kasi ang ating unang presentation dito po sa Paaralang Bayan. So alam ko na yung tatlong mga pinuno ng DOST ay maganda po ang inyong ugnayan. Pero si Secretary de la Peña kasi before ay parang gusto kong malaman kung okay, Secretary. Kayo po ay ilang taon ba kayo nagsilbi? More than kasi 6 years yata yung as secretary. Total of 24 years at DOST. Oh my God. 30 years? 24. 24. Okay, akala ko pag sinama yung 6 years ay 24. While on secondment from UP. Okay, sige. So, alright. So, Sec, nung kayo ay kasalukuyang kalihim ng Department of Science and Technology, kasi alam natin na kapag ang isang kalihim ay galing sa loob, 'di ba? Parang mas alam niya yung mga nangyayari at gamay na gamay ninyo. Okay. So, ito muna ang una kong tanong. Ano po yung inyong proyekto na talagang gustong-gusto ninyo at kumbaga patok na patok noong kayo po ay kalihim at sa kasalukuyan po ay nangyayari pa rin? Oo, siguro ang talagang masasabi ko dyan yung aming inintroduce na Science for Change program at yun naman ay aming nabuo kasama din ng mga payo ng nasa legislative branch. Natatandaan ko noon ay maraming binigay sa amin payo si
Congressman Salceda, di ba? Bago okay. kami nagsimula ng Science for Change program. And ito po ay merong, sinabi ko lang sa aking undersecretary, si Secretary Rowena Guevara, kung ano ang gusto kong mangyari na changes. Basta't ang nabuo sa isip ko ay gusto kong mabigyan ng suporta at parang action yung sa yung inclusive development na pinag-uusapan. Kasi parating sinasabi inclusive development at saka sustainability. Paano natin magagawa yan dito sa community ng science and technology? So ang una kong naisipan about inclusive development hindi lang naman taga National Capital Region or doon sa mga urban areas o kaya yung mga kalapit na region katulad ng Central Luzon at saka ng Calabarzon ang pwedeng gumawa ng kontribusyon sa science and technology. Nabanggit ko yan kasi siyempre nandito sa National Capital Region ang mga research and development institutions, nandito yung mga universities, ganun din sa Central Luzon at Calabarzon. Pero sabi ko, hindi po pwedeng ganyan. Kung gusto natin talagang magkaroon ng equitable development, kailangan included yung mga nasa ibang rehiyon. Pangalawa, yung sustainability kasi hindi ba napakapangkaraniwang impression na sa atin na pagka may inumpisahang programa ang gobyerno, mayamang konti lang nawala na. Nagpalitan lang ng leadership na iba na hindi na sustain. Kaya sabi ko yun ay mahalaga. So sa Science for Change program, ang una-unang masasabi ko, may pagmamalaki ko dyan, yung ginawa namin pagtulong na magtayo ng mga niche research centers sa iba't ibang rehiyon. Kahit na very limited na yung kanilang inaaral, pero malalim. Doon naman sa interaction with industry, yung Cradle program na kung saan in-encourage namin na mag-join hands ang industry at saka ang academe at government. Yung pangatlo naman ay yung mga magagaling nating mga scientifico at researchers. Kung minsan, nakakonsentrate lang sila doon sa kanilang lugar. Samantalang pwede naman silang tumulong sa ibang lugar. Kaya yung aming RD Lead program ay itinayo. Yung pinakahuli ay yung hangad ko na yung ating mga local companies ay magkaroon ng R&D, hindi lamang yung mga foreign companies. Kaya nagkaroon kami ng business innovation for science and technology. Pero Sec, nakikita nyo ba ang evolusyon ng siyensya sa Pilipinas? Are we really finally winning the innovation race? Well, ang nakikita ko, yung mga inumpisahan namin halimbawa na yung mga NITS Research Center, nag-e-evolve na in a way dahil sila na rin yung mga nag-propose ng mga bagong advanced degree programs. Nagsimula sila bilang napalakas nila yung kanilang research sa isang area. Ngayon ay nagkaroon na sila ng mga capability to offer advanced degree programs para naman makabuild tayo ng mas maraming scientifico kahit dito lang sa Pilipinas. Although hindi naman tayo limited dahil nagpapadala din tayo sa abroad. Pero yung ability na magkaroon ng isang PhD program dun sa isang lugar na malayo dito na hindi na kailangang lumayo sa pamilya yung mag-aaral, di ba? Ay malaking bagay. At ang isa ko pang nakikita diyan ay itong parang yung aming inumpisahang program para lumakas ang ating mga small and medium enterprises nagbubunga at yan ay pwede pang manganak kumbaga hindi lamang yung pag-improve ng production nila using technology, pwede na silang pumunta sa R&D, pwede na silang magsimula ng mga bagong companies at nakakatuwa nga ngayon kasi yung iba nating kliyente, yung mga anak-anak nila ay actually not necessarily sumusunod sa business ng magulang. Nagtatayo sila ng bago pero nai-influensyahan sila ng mga nangyari doon sa kanilang company. Okay, so si Engineer Sancho Maborang po ay kasama natin, siyempre kanina pa. Gusto ko lang malaman, pag sinabi kasing setup dati, parang ang pangalan ninyo ang lumilitaw. So ibig sabihin,
ito ay very successful na sa kasalukuyan. Pero dati kasi may mga nagsasabi na, ay nako, ganito, ganon. Pero siyempre, nakita nila na talagang successful ito at marami talaga ang natutulungan. So, Yusek, ano po ang nais pa ninyong mangyari? Kasi alam ko na pila ang gusto mag-avail, di ba? Pero hindi na pagbibigyan kaagad. So ano po ang reaction ng mga tao na nakapila pero hindi na pagbibigyan kaagad? Well, tama po yung inyong obserbasyon, Ma'am Meli, ano? Kasi po ang programa nating setup or yung Small Enterprise Technology Upgrading Program ay talagang blockbuster, ika nga, na maraming pila at maraming nagre-request ng assistance. Ano. So, sa loob po ng isang taong kasi, ang budget lang po na ibinibigay sa atin ay more or less 1 billion. Okay. And kung ito Kulang. po ay paghahati-hatian ng 17 rehiyon, kasama po ang Negros Island region, ay talaga pong kulang. At tama po kayo, may mga nakapila talaga. Although ang amin naman binabanggit at paalala sa kanila, ay ganito talaga yung proseso dahil ito lang yung aming kayang ibigay dahil nga limitado ang budget. Subalit kami po ay naniniwala na lahat ay may paraan. So, ang tanong nyo po ay ano ba ang balak? Ano? Tama-tama, Ma'am Meli. Kasi nitong Lunes, ngayon pong Lunes na darating. Bukas. Sa makalawa po, Monday, ay magkakaroon po kami ng Memorandum of Understanding na signing with Land Bank of the Philippines. Wow. So pumasok na po ang Land Bank, nakipag-ugnayan po sa aming opisina dahil alam naman po natin sa kasalukuyan kung gusto mo talagang makipaglaban at makikompete globally, kailangan ko mag-improve ng technology. Nandiyan po ang Industry 4.0, Artificial Intelligence, Machine Learning, Automation. And so, pag ganito na hong klase yung assistance, lumalaki ho yung pangangailangan sa financial assistance. And so, ang napagkasunduan po namin ng Land Bank of the Philippines, yung hindi po namin maipoprovide, ay sila po ngayon ang sasalo. Ayun. So, bibigyan ho natin sila ng pagkakataon na makapag-avail ng assistance mula po sa Land Sa Bank. Land Bank. So, Okay. ito po yung una. Yung mga balak po namin, marami po kami na pag-uusapan ni Secretary Rene at ganun din po nung time ni Sec. Boy de la Peña na ang gusto po talaga namin ay maging globally competitive yung ating mga natutulungang kumpanya. So bukod po riyan ay nakikita po namin kasi at any given time meron tayong tinutulungan ng mga 8,000 MSMEs all over the country. At dito po ay may 200 dito ay nag-export. So palalakasin po natin yung ating mga laboratories in the region so that yung mga services that we have not been able to provide in the past can be provided to them. Para ho sila ay makapag-export at tuloy-tuloy po yung pag-export. Pangalawa po rito ay yung ating Knowledge Innovation and S&T Ecozone na in-encourage natin sila na mag-locate doon so that they can enjoy not only the income tax holidays but the expertise, full of experts of a university and at the same time yung mga laboratory, yung binabanggit kanina ni Sec. Boy na mga R&D na pagka minsan ay mahirap gawin dahil kulang sa expertise at kulang din sa pamumuhunan. Sa pamamagitan po ng KISS ay magbibigyan sila ng pagkakataon. Mameli ngayon po ay may 2 tayong KISS. Yung Batangas State University at yung De La Salle University sa Binyan. Subalit, nakalinya po ang 7 university pa. At meron ho tayong nag-apply from the Visayas and from the Mindanao area. Nakauna-una ang pagkakataon. Lahat po kasi ngayon ay nasa Luzon area pa lang. So ito yung mga opportunities that we're opening up so that yung ating mga MSMEs, ang sabi ko nga sana makakita tayo ng ipinanganak ng setup and then later on nagkaroon po ng initial public offering at later on po ay nakita natin sa stock market or naka-establish sa stock market. Okay, yung nabanggit ninyo na pwede mag-export. Ano-ano po itong mga products na pwedeng siguro po ang observation namin, mga 70% dito ay nasa food. Oh, okay. Okay. And then, meron po ay sa mga semiconductor na tinutulungan din natin. Although, meron din po sa creative arts. Meron po yung mga gumagawa ng mga disenyo,
gumagawa ng mga model Opo. na ito ho ay pinapadala sa ibang bansa. No? Okay. So ito ho yung mga tipo ng ating mga tinutulungan, Ma'am Meli, at the moment. Ayun, okay. So, Yusek, kayo po ay always on the move sa regions. Ano po? How are we ensuring that the galing DOST is felt not just in Manila but in the farthest provinces? Well, ito po yung una pa lang natin na pagpasok pa lang during the time ni Secretary Boy at Opo. itinuloy nga po ni Secretary Rene, ay ito na po talaga yung empowering the regions. Opo. Nakita po natin sa pamamahala ni Sec de la Peña hanggang ngayon kay Sec Solido na we have been very, very visible and really prioritizing our services and support to the regional offices. Sa mga kanayunan po, naniniwala po kasi tayo dito na kailangan po ay may equal distribution of wealth. Kumbaga, hindi lang po sa mga mega regions like NCR 4A and 3, but also in far-flung areas and regions. So, kung mapapansin nyo po ngayon, to ensure that, ay nagtayo ho tayo ng maraming innovation centers all over the country. Okay. Meron ho tayong innovation centers sa metals, innovation centers sa textile, at nung araw pa ay meron tayong innovation centers sa food. So nag-evolve na ho ito. Okay. And at the same time, meron ho tayo ngayong 82 innovation hubs all over the country, Opo. located in mostly po sa mga provincial offices and regional offices of the DOST. Okay. So ito ho ay ni-strengthen natin yung not only yung the facilities and infrastructure, Opo. but the innovation ecosystem, Ma'am Meli. Okay. Kasi iba na ho ang laban na ngayon eh. Yes. Pagka hindi, sabi nga nila, innovate, imitate and die, innovate or die. And so, ganito ho ang ating ginagawa, Ma'am Meli. So talaga ho tinututukan natin yung ating pakikipag-ugnayan sa mga region. In fact, ngayong umaga nga ho ay galing kami sa probinsya ng Baler, sa Aurora, no? At inaugurate po natin yung bago nating office doon na may innovation hubs. Oh. May laboratory. Ang galing. And so, sabi namin kay Governor Galvan ng Aurora, Opo. ay mapapakinabangan no ito primarily ng ating mga MSMEs, the business sector. At later on, pwedeng gumawa ng research ang mga professor, pwedeng tulungan ng mga estudyante para palakasin po yung kanilang innovation culture, Ma'am Mel. Ayun, okay. Balikan ko lang si Secretary de la Peña. Sir, kanina nabanggit ninyo na sa ibang mga agencies parang pag may bago ang pinuno, parang napuputol kasi walang continuity. Pero dito po sa DOST hindi nangyayari 'yon, 'di ba? Kasi parang sinusunod. I mean, kasi siyempre pag sinimula na maganda, 'di ba? Susundan talaga 'yon ng papalit. Kasi nga ang mga namumuno naman mga scientifico rin. Opo. Na marunong namang mag-manage, Opo. very logical naman na kung maganda naman yung programa dapat ituloy. Kung minsan siguro sa ibang departamento dahil ang kanilang pinanggagalingan ay iba-ibang Yes, entry oo. point, so iba-ibang experiences. Opo. Kaya kung minsan ay nagkakaiba-iba. Hindi naman masama 'yun, at nagdubunga din ng magagandang Yes, proyekto. opo. Kaya lang kung minsan merong mga magaganda na hindi na itutuloy. Ayun, Oo. okay. Ang isang masasabi ko dito, hindi mo pa itinatanong, pero ang isang mahalagang bagay, sana maunawaan ng mga namumuno sa ibang ahensya na yung natatandaan mo yung tagline ni Secretary Montejo noon na local technology works, hindi naman siya na-adapt kahit na panlaban na natin ay hindi naman ina-adapt ng mga agencies. Ayun. So ibig sabihin kasi ngayon 'di ba ang DOST active na active yung PTRI. So ito ay parang isang uri din secretary na ng project na kung hindi masigasig na mumuno, hindi yun ma-adapt. Pero ngayon parang ang dami na kumakalat na talaga sa iba't ibang region. So ibig sabihin nasa tao talaga yon, nasa pinuno yung pag nagsagawa ka ng project, pag hindi mo yung tinutukan walang mangyayari. Sa ahensya naman, kung ang yung namumuno sa isang particular agency sa tingin mo ay
hindi nagagawa yung gusto mo kung ikaw ang namumuno. Yung mas mataas ang dapat tumawag ng pansin at kung minsan nga talagang kailangan magkaroon ng malaking pagbabago sa ahensya. Ayun. Okay. Pero ano masasabi ninyo, Sec, ngayon kasi 'di ba, parang masyado ng high-tech. Kahit na DOST high-tech din niya, 'di ba? Mas nagiging high-tech siya. Kasi meron tayong may mga project at may mga agencies under ng DOST, kagaya halimbawa ng Space Agency, di ba? So ano sa palagay ninyo ang nakikita ninyo ngayon na talagang kumbaga magtutulak para sa agency na ito na makatulong para sa ating mga kababayan, hindi lamang doon sa pakuha-kuha lamang ng mga pictures. Ano ba talaga ang mga purpose nito ng kagaya ng Space Agency? Siguro unang-una, unfortunately, hindi natuloy yung paglalagay sa DOST ng Philippine Space Agency. Sa batas na binuo noon, dapat magiging part yan ng Department of Science and Technology dahil very logical naman dahil yung mga ibang ahensyang katulad nila ay nasa amin. Kaya lang yung paniniwala nila na since maraming ahensyang makikinabang dito, under the office of the President. Anyway, tapos na yon, batas na yan. Ngayon, yung sinasabi mong mga expertise, kung susundin lang talaga yung mga sinabi nung ito ay ipinropose. Kasi nag-umpisa yan, nag-propose lang naman kami ng budget for space development, technology development. Hindi pa masyadong pinag-uusapan yung agency noon. Kung ano yung capability na kailangang ma-catch up natin at saka kung ano yung matutulong sa mga actually 5 ahensya yung magkakasama diyan. Nandiyan ang agriculture, nandiyan ang DENR, nandiyan ang defense at bukod pa sa DOST at sa agriculture. Kung masusunod yung mga nakalagay doon na mga plano kung paano matutulungan, palagay ko mas magaganda ang kontribusyon ng ahensya. Ayun, okay. So, Yusek, nabanggit ninyo yung land bank kanina, di ba? Okay. Sabi ninyo, pag hindi ninyo kaya, doon sila sa land bank. Hindi ba yun yung bibigyan kayo ng land bank ng pera, tapos kayo na ang mamamahala? Kailangan bang pag hindi ninyo kaya, yung mga applicants pupunta sa land bank para mag-apply? Well, tama po. Although ang participation po namin ay magkakaroon ng parang vetting process. Kasi napansin din po ng land bank doon sa bunga ng aming mga several meetings na napakataas po ng success rate ng mga tinutulungan ng DOST. In fact, ang collection or repayment rate po natin at the moment, Ma'am Meli, on the average is about 90% or higher. And so nakita ho nila itong magandang pamamaraan para hindi lang pagtibayin, subalit tulungan pa ng masigit. Dahil sabi ko nga po, ang naibibigay natin ngayon na maximum amount is just 5 million. Subalit ang land bank ang magtutuloy nito. Ang sabi nga po namin ni Secretary Rene, ay sila yung pang finish line. Kasi kung sila ho ay nangangailangan ng mas malaking halaga para palawakin, paunlarin, bumili ng mga bagong technology, sa land bank ho namin sila ituturo. And so, magkakaroon po ng vetting process yung aming role dito, DOST and land bank. Tinanong ko nga ho ang land bank, Ma'am Meli, gaano kalaking portfolio ho ba yung ilalaan nyo sa mga MSMEs? Sabi nila sa akin, ay verbally, Yusek, kung ano yung kailangan ng DOST, kaya namin i-provide. Really? So, yun ho ang magandang balita, sa ating po mga MSMEs. Ayan, okay. Pero Yusek, paano yun? Ganun din, parang, siyempre wala silang, magbabayad sila ng 3 years ba or 2 years yun? Yun po ang dinidesign po namin yung parang sort of mechanism. Nang sa ganun po ay may perks po yung mga MSMEs. Sa palagay ko po ay hindi ito magiging kumbaga yung regular na pagpapahiram ng pera. Dahil ito po ay mga MSMEs. So meron pong parang premium na ibibigay sa ating mga natutulungan. Nang sa ganun po ay hindi naman po mabigatan yung ating mga MSMEs. Yung mga nakikita namin dito, Ma'am Meli, ay hindi po yung
maliit pa lang. Ito po yung mga medium na pwede na mag-large Opo. at talagang nangangailangan ng mas malaking pera. O kaya naman po yung small na sa tingin nila at sa tingin din probably namin ay maging large na. So ito ho yung mga tututukan natin. Ayun. Okay, mga kaibigan, meron muna tayong mahalagang paalala mula sa ating himpilan. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Dito sa Radyo Pilipinas. Pag lumindol ng malakas, normal lang bang matakot? Aba, oo naman. Pero ang mahalaga, alam mo ang gagawin. Tulad ng duck, cover, hold. Duck, umupo agad para maiwasang matumba dahil sa lindol. Cover, protektahan ang sarili sa mga pwedeng ma-fall sa iyo. Hold, huwag mo nang tatakbo palabas. Hintayin tumigil ang lindol at pakiramdaman ng paligid bago lumabas ng bahay o gusali. Lagi ang tandaan para mabawasan ang pangamba sa oras ng sakuna. Duck, cover, hold. Hashtag panatag ang may alam. Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven, we're 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. They'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Mas pinalakas, pinalawak. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Radio Pilipina and Capital 104.3 Collab. World Service Sports Radio. Ang tagintig ng FM At lakas ng AM. sa iisang himpilan. Pinagsanib na puwersa. Para sa mas malawak na Serbisyo Publiko. Radyo Magazine 78. Sports Radio 918. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. At Radyo Pilipinas World Service. Mapapakinggan na Sa Capital 104.3 FM. Capital 104.3. The AM and FM Collab. Sa Capital 104.3 FM. Radyo Pilipinas. Radio Pilipina and Capital 104.3 Collab. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas nasa TV na. Oo, nasa TV na. Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM. Paaralang Bayan sa Himpapawid. Kasama ang inyong katuwang sa Himpapawid, Meli Tenorio. Okay. Maraming salamat. At mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo sa ating palatuntunan. So, nasa line na po ang ating kaibigan si Secretary Rene Solidom Jr. Ng DOST. Magandang hapon, sir. How are you po? Magandang hapon, Ma'am Eli, at sa lahat ng inyo to sa baybay. Mabuti naman. Okay. So, I hope na safe po yung inyong pag-travel kanina. Ano po? Okay. So, Sec, kayo po ang nag-steer ng DOST sa kasalukuyan. You are steering the ship.
So ano po yung solidong brand of science na ang ating mga kababayang Pinoy ay kailangang they look forward to this 2026? Well, unang-una, ang ating pong adhikain ay maramdaman ang siyensya, teknolohiya at inobasyon. Ang tawag namin yan ay agham na ramdam. Opo. Sa pamamagitan ng pagbibigay solusyon at oportunidad para sa lahat. Ibig po sabihin, ang ating mga ginagawang programa ay inclusive. Opo. Na dati-rati ang siguro ang iniisip ng marami ay high level ang engagement, no? Pero ang ating pong ginagawa, maliban po sa pagkakaroon ng research and development, kailangang mai-apply ang science, technology, and innovation sa industriya, sa MSME, sa public sector, sa komunidad at sa, siyempre, lalong-lalo na sa local government. At ang ating pong ginagawa sa kasalukuyan ay mag-focus palalo sa pagpapabuti ng ating mga MSME and industry sa pamamagitan ng mga bagong teknolohiya like Industry 4.0 na may automation, robotics, at siyempre artificial intelligence. Pero ito po ay sa manufacturing sector at food sector. Pero pagdating po sa agrikultura, pagsasaka, nakafocus po tayo sa smart agriculture. Introduction ng mga smart technologies para mapakinabangan ng ating mga magsasaka, mangingisda. No? Hindi lang po simply production ng ating issue, pati pagtitipid, magamit pa yung ibang mga agricultural waste upang lalong dumami ang kita. Nandyan din yung pagpupursige sa pagde-develop ng smart technology, sa disaster and climate resilience, sa defense, and siyempre pagtulong sa local government. Circular economy, pagdating po sa mga basura, hindi lang plastic, pagdating din sa mga waste tulad po ng dahon ng mga pinya, mga trunks ng banana, at yung iba pang mga at siyempre yung biologics and pharmaceutical. Opo. Ayun. Okay. Sec, alam ko na kayo po ay expert sa disasters and readiness. Ano po? How is the DOST making our small businesses and local entrepreneurs disaster-proof and tech-ready? Well, unang-una, ang ating mga kababayan, mapa local government o MSME o business, ang kailangan talagang nilang need ay informasyon. No? Informasyon, ano ang panganib, informasyon, ano ang mga risgo, at informasyon para mabigyan sila ng giya or guidance para mas lalong maging handa sa mga natural na panganib ang climate change. At sa pamamagitan ng mga information and communication technology na hinahaluan natin kung needed ng artificial intelligence, gumagawa po tayo ng mga web applications upang maparating ng mabilis ang mga informasyon at mabigyan ng guidance. Marami na po tayong ginagawa sa pagbibigay ng information. Nandiyan yung Hazard Hunter at ang ating pinaka-latest na inilabas ay Handa web app. Ito po ay integrated platform for disaster preparedness and response. Okay. Kanina kinuwento po ni Yusek Maborang na merong isang magandang program na involve po yung land bank para sa ating setup. So dito ho ba masasabi natin na hindi na dapat maging sad ang ating mga gusto mag-avail ng setup kasi kahit na maubos ang pera po ng DOST ay meron pong land bank na tulong. Ay, iba naman po talaga yung ating gustong hangarin. Yung setup, binibigyan po natin ng chance ang ating mga MSME na mapatunayan sa kanilang proseso na ang paggamit ng teknolohiya ay makakatulong sa kanilang negosyo. Pero kung gusto pa nilang mag-scale up ng mga operation, nandiyan naman po ang mga bangko. Kasi yan po ang role nila na tulungan ng ating mga negosyante na magpautang sa mga sigurado nilang kikita. At ang kagandahan nito, ang matutulungan nila ay yung nasubukan na ng DOST, naging partner na ng DOST,
kaya ang confidence din ng Land Bank para magpautang sa ating MSME ay mataas. Ayun, okay. So, nakakatuwa kasi, ayun na nga, meron talagang, nagtutulungan talaga ang mga ahensya sa ng ating pamahalaan. Ano po? So, Sec, baka, alam ko na nasa biyahe kayo, ano po? Ano pong gusto ninyong message para sa ating mga listeners na patuloy po na naniniwala sa siyensya na Teknopa? Na ito ang sagot sa ating problem. Opo. Alam mo, ang unang kailangan natin gawin sa lahat ng sektor ay yung tinatawag kong maintindihan kung paano ma-apply. So, applying science, technology, and innovation in governance. So, kung mapapansin nyo, acronym yun ay ASTIG. ASTIG. Ibig po sabihin, kung ASTIG merong talaga. problema, ano ba yung problema? May science background ba yan? May data, may information, may evidence. Ngayon, kung alam na natin yung problema, may hardware o software pa na technology na kailangan, available ba yan? So yung una, yung research, kung kailangan ng research, pwedeng gawin. Pero kung application na ng technology, ang aalamin natin, available ba yan sa merkado na pwede nating bilhin yung technology, i-apply natin. Kung wala, magde-develop tayo ng technology sa pamamagitan ng DOST o di kaya ay mga akademya. Ngayon, kung alam na natin hindi ganyan na problema pero proseso or process innovation, kailangan na nating tingnan din yun. So, hindi ko sabihin, ang ginagawa ng DOST ay scientific method upang talaga maintindihan kung anong problema at ano yung tamang angkop na solusyon doon sa problema. Yan po ang aming ginagawa at ang atin pong masasabi ay sana po ay makipagtulungan sila sa kanilang mga issue, pwede pong ilahat nila sa atin. At ang ating mga innovation hubs na itanayo natin sa lahat ng probinsya ay open upang magkonsulta po ng libre at mapag-usapan kung ano pa ang pwedeng pagtutulungan na pwede natin gawin sa ating mga kababayan. Ayun, okay. So, Secretary, maraming salamat po sa inyong pagbibigay ng panahon sa ating pong palatuntunang Paaralan ng Bayan sa Himpapawid. Maraming salamat at ingat po kayo. Sana makarating kayo ng maayos sa inyong pupuntahan. Okay? So, mga kaibigan, yan po si Secretary Rene Solidum Jr. ng Department of Science and Technology. Okay? So, napakaganda kasi ng balita ni Yusek Maborang, di ba? Na wow, sa Monday na kaagad yung inyong pirmahan ng Land Bank. So, marami ng mga kababayan tayo na siguro mas malaki ang chance nila na maka-avail, di ba? Kung gusto nilang sumali sa setup. Okay, so balikan ko lang si Sec Boy. Sec Boy, kayo, ano po ang masasabi ninyo na ang DOST makakatulong ba ang DOST para masiguradong ang bawat Juan at Maria ay scientifically literate at hindi basta-basta naniniwala sa fake news? Opo. Kukunti naman ang libro natin. Meron tayong Philippine Leaders, meron tayong Good Manners and Right Conduct. Opo, wala na ngayon. Iniisip ko, siguro, dapat sa pagtuturo ng science sa basic education, haluan na rin kung paano tinuturo sa upper years na yung science, technology, and society. Kasi importanteng maintindihan ng bata yung role ng science and technology sa lipunan. Kaya hindi lamang para sa mga naag-aaral sa kolehiyo, kung hindi even doon sa basic education level ay pwedeng i-introduce na yan. At sa tingin ko, makakatulong ang pagkakaroon ng interaction among halimbawa sa college, yung mga nag-aaral sa STEM courses at saka nag-aaral sa mga social science courses, hindi dapat isipin na sila dalawang mundo. Pwede silang mag-interact at magkaroon ng interdisciplinarity programs para lalong maging maintindihan. Ayun, oo. Okay. So kasi nga dati kasi pag sinabi nating science and technology, talagang marami ang nagkikibit-balikan
sikat, di ba? Dati hindi nila pinapansin kasi ano ba yan? Napakahirap naman unawain yan, di ba? So pag sinabi, oy, doon sa politics, doon kaagad sila, di ba? O kaya sa ibang mga issues. Pero pag sinabi nating science, ayun, kasi nahihirapan sila intindihin. Pero natutuwa ako kasi ang DOST gumawa na kayo ng paraan para maunawaan ng ating mga kababayan kung paano ba ang isang project or isang event ng ng DOST. Ano ba ang layunin nito, di ba? Parang laymanized na. Hindi na siya masyadong high-tech. Kaya ang ating mga kababayan ngayon, parang pag sinabi DOST, parang masaya sila kasi maraming na itutulong ito. Maraming natutulungan. Lalong-lalo na yung mga nanay ng mga bata, mga scholars, di ba? So, kasi yung mga scholars natin, parang talagang very successful itong inyong project na ito, ang SEI, di ba? Kasi program namin. Oo, ang dami talagang natutulungan. Pero, ayun na nga, tuloy-tuloy ba ito? Kasi kayo, kahit nawala na kayo, hindi na kayo ang secretary, parang ang laki pa ng tulong ninyo sa Department of Science and Technology. Yung siguro naman ay yan na itutuloy-tuloy dahil meron naman paraan ang DOST to determine kung ano ang feedback ng mga taong involved, yung mga stakeholders, whether they're the students themselves or the scholars themselves or the community, kung ano ba ang naitutulong niyang programa na yan. At ako naman ay natutuwa dahil sa ating legislative body, yung sa Science and Technology Committee, pinapakinggan nila yung aming mga sinasabi na kung ano yung nararamdaman dyan sa ibaba. No? Kaya nga yung huling-huling meeting, ako'y naimbitahan lang dahil dun sa resolution ng Science and ng Congress, House of Representatives, na yung Pagtanaw 2050, which is the Science and Technology and Innovation Foresight na ginawa ng National Academy of Science and Technology, ay gawing framework na for science and technology strategic planning up to 2050. So, Congress na ang gumawa ng resolution na yon. Ibig sabihin, medyo dumadami na yung kakaintindihan. Okay, alam niyo, 'di ba, pag meron kayong mga research kagaya ng golden rice, 'di ba? Parang nagkakaroon ng parang hindi na tuloy-tuloy ang pag-approve nito kasi dati parang yung ating mga kaibigan sa hudikatura ay hindi masyado nilang naunawaan. Pero kung sabi nga ninyo, pati mga nasa Senado, nasa mga Kongreso nakakaunawa na sila. Parang mas madali ang pagtutulungan, di ba? At hindi mo sana mawala na yung ating talangka mentality, di ba? Na gusto mong mauna at hinihila mo pababa. So maganda itong... Meron lang akong gusto sabihin na may kinalaman ng media. Ang mga networks. Kasi sa ibang bansa, talagang meron silang mga oras sa kanilang television at sa media networks nila na nakalaan talaga sa science and technology para maunawaan kahit na ng ordinaryong tao at ng mga bata, di ba? Ang China ay merong napakaraming programa na ipinapakita yan. Sa atin, pag ang DOST ay magpapalabas sa isang network, magbabayad pa kami. Wala naman kami pera. Yun lang. Okay. Okay, siguro baka kailangan daanin sa din yan, sa Kongreso at saka sa Senado, di ba? Para libre. Hindi, ang ganda-ganda ng ginagawa nating mga programa, hindi ba? Nag-Q-shooting kung saan-saan. At pag napanood ko, ang ganda-ganda. Pero paano isusustain yan kung wala namang pera na sa susunod na taon? So, ayun, ako gusto kong tumulong ng libre, di ba? Pero hindi ko alam yung iba nating mga kasamahan dyan. Okay. Pero alright. So, Yusek, gusto ko lang malaman na paano po yung ating mga nakikinig halimbawa at na-perk up sila? Okay. Paano po yung ating mga listeners na mga negosyante, na-perk up sila nung malaman nila na, hindi na pala ako mag-iintay ng matagal dahil meron ng sasalo kapag kulang ang pondo ng DOST. Paano po sila maaring mag-start? Ano po ang first step na they should take to get DOST support? Well, una-una po, kailangan STI-based yung kanilang negosyo. No? Hindi naman po lahat ay
kumbaga magka-qualify doon sa criteria. But definitely, we will assist po those that are in the areas of science, technology, and innovation. Yan pang una. Pangalawa po dyan, ay makipag-ugnayan po sila doon sa ating provincial and regional offices all over the country. Meron din po tayong mga website and Facebook pages where they can ask questions. Ano lang muna, question and answer. And then pagka nakita nila at naintindihan nila yung programa and the intention of the program and its objective, saka po siguro natin saka po natin seryosohin at papuntahin na sa opisina upang mas maipaliwanag sa kanila na maigi yung ating pong partnership with Land Bank of the Philippines. Alright, so 3:54 tayo magpapaalam. So maghihingi ako ng question sa inyo. 1 minute lang ang sagot ninyo. Okay, ano po ang isang bagay na ang bawat Pilipino o ang family po ng bawat Pilipino ay kailangang mag-start doing at home? Ano po ang kailangan nilang gawin para maging science and tech savvy sila? Ano pwede nilang gawin? Siguro ako mo, Ma'am Melly, dalawa. Unang-una pa yung food security. Okay. I believe na food security should begin at home. Alright. Dapat science-based, smart agriculture. Marami na po tayo na-develop na technologies where they can do this. Pangalawa po siguro yung mga pagtuturo sa eskwelahan, dapat po idugtong sa bahay. Nang sa ganon ay mas lalong mapaglinang yung kaalaman sa siyensya at teknolohiya. Ayun, So magkaroon po ng mga homework at mga kumbaga project na lalo pong magpapayabong ng kanilang interest sa science and technology. Okay. Sec. Nag-agree kami dun sa food security. Dun sa pangalawa, okay din yun. Pero ako naman ang parang napaka-urgent na sa amin, lalo na sa mga tumatanda, yung health. Paano natin i-relate yung health services at saka yung kung ano ang sistema sa health sa ating gobyerno doon sa ordinary families. Kasi alam naman natin na pag nagkasakit ka, ay napakagastos. Tama, totoo yun. Okay. So mga kaibigan, maraming salamat po at natutuwa tayo kasi itong ating mga kaibigan mula sa DOST ay talagang pinagbigyan tayo, pati si Secretary Rene. So, maraming salamat po sa inyong pakikinig hanggang sa sunod pong Sabado sa isang edisyon pa rin po ng ating Paaralang Bayan sa Himpapawid. Ako pong muli si Melly Tenorio.